Trixie Cruz Angeles. Sino nga ba itong si Trixie Cruz Angeles, mga kababayan? Kung nakita nyo po, mga kababayan, itong si Trixie Cruz Angeles, isa po ito sa pinatawag sa Quad Committee hearing na sinasabi nga doon ng mga fake news vlogger daw ng DDS. Actually, mabait po ito si Attorney Trixie. Ayan, ito po siya, mga kababayan. Nagsalita na po ang isang Attorney Trixie Cruz Angeles na nadawit siya. Nadawit siya na kinasuhan ni Senator Risa Hontiveros. Dating press secretary ni PBBM noon. Siya yung una na ginawang PCO, katulad kay Yusek Claire Castro ngayon. Ito po siya, si Trixie Cruz Angeles. No? Ito, basahin ko lang po mula sa People's Tonight. Mga kababayan, i-share ko lang po sa inyo yung buong detalye. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, nag-file na po kasi ng kaso itong si Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan. Ngunit, sapagkat bagamat di umano si Trixie Cruz Angeles na dating ex-PCO secretary na katulad kay Yusek Claire Castro na trabaho ngayon ay kasali pala sa kinasuhan. Damay! Ano nga ba, bakit nadamay siya? Kasi according dito, kwinestyon ni dating Presidential Communication Office or PCO Secretary Trixie Cruz Angeles si Senator Risa Hontiveros kung bakit isinama siya sa mga sinampahan ng reklamong cyber libel hingil sa kumakalat na viral video kung saan umamin umano si Michael Maurilio alias Rene na binayaran umano siya ng senadora upang tumistigo laban kay Kingdom of Jesus Christ KOGC founder Apollo Kibuloy. Ipinagtataka umano ni Cruz Angeles or ni Trixie Cruz Angeles kung bakit kasama siya sa inireklamo gayong hindi niya umano pinag-share ang naturang video. Nako, mga kababayan. Nagulat daw itong si Trixie Cruz Angeles kung bakit ginamit siya at sinali siya sa pagkaso ni Senadora Risa Hontiveros patungkol sa pagpapakalat ng video na nagsalita itong si alias Rene. Actually, mga kababayan, not only, kung ako lang, unfair. Hindi sa binibira ko si Senador Risa Hontiveros dito. Unfair po. Bakit? Sa TikTok pa lang, yung video ni alias Rene, napakarami pong nagsishare. Sa TikTok pa lang. Sa TikTok, sa Facebook, not only, actually, ayaw ko magsalita kasi baka ibabash ako ng side ni Risa at baka sabihin kinampihan ko si Trixie Angeles. Hindi ko rin kakampihan dito si Attorney Trixie. Bakit? Kasi not only Attorney Trixie ang nag-post, marami. Kasi kung magkaso lang din naman patungkol sa pagpapakalat ng video, nagsalita si alias Rene, hindi lang 1,000 ang sharer dito. Hindi lang 100,000. Marami po. Sa TikTok pa lang, my gosh, napakadami. Not only Trixie Angeles or Cruz Angeles ang nag-share kung sakaling shinare niya. Marami po talaga. Marami sobra. Sa TikTok pa lang, hundreds of thousands shares. Thousands of comments. Hindi Kaya kwinestyon ito at pinagtaka umano ni Trixie Cruz Angeles kung bakit isinama siya sa reklamo gayon hindi niya man umano pinag-share itong naturang video. Ayon mismo sa reklamo ni Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share na nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako doon na hindi nagpaikot ng video na yan at minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Giit ni Trixie Cruz Angeles. Gayon pa man sinabi ni Cruz Angeles na bahagi ng karapatang magsalita ang magkukomento sa naturang video dahil pampubliko umano ang paglabas ng statement na yon. So, ang tanong, bakit nagre-request pa lang siya for investigation ay tinatawag na niya kaming nag-circulate ng mga videos nitong taong ito. Dagdag pa niya sa isang panayam sa agenda nitong Miyerkules according kay Trixie Cruz. Actually, mga kababayan, ito para maano kayo. Correct, pati friend ko nag-share para dumami views nila.
Sabi ni Ma'am Rusa Gonzaga. Ito para sa akin gusto kong ano sa inyo, i-share at bigyan ko kayo ng example. Ganito kasi yan. Speaking of Attorney Cruz, Trixie Cruz Angeles, ganito yan. Yung level kasi ng popularity ni Attorney Cruz o Attorney Trixie Cruz Angeles at sa akin, hindi kami magkapareho. Ito gusto kong i-compare. Si Attorney Trixie Cruz Angeles, mas mataas yung popularity niya kaysa sa akin. Kung halimbawa ako ngayon nag-content at pinagmumura ko si Risa Hontiveros kasi binayaran niya di umano si Rene, hindi ako papansinin ni Senadora Risa. Bakit? Hindi naman ako popular. Mas napapansin niya, siguro, itong mga vloggers na nagre-react kasi popular At mga malalaking isda di umano. May mga attorney yan Yeah, may mga ganito, may mga ganyan yan. So parang artista lang yan. Hindi po lahat na pag sinabi nating artista ay kukuning endorser. Kasi yung iba, it depends on your followers, it depends on your popularity. Alam nyo ba mga kababayan, na gets nyo ba ako? Hindi porket marami ang nag-share, hindi porket marami ang nag-share, ay mamimili ka lang doon ng kakasuhan. No. It depends kasi yan sa popularity at sa pangalan mo. Kapag, minsan kasi mga kababayan, halimbawa ako, kaya hindi ako pinapansin ng mga nire-reaksyonan kong politician kasi hindi ako mahalaga sa kanila at may mas mahalaga pa kaysa sa akin. Kung una man akong kasuhan o barilin, mas may mauuna pa sa akin. Ganun yan. Katulad sa artista, mga kababayan, ganito ang kwento niyan. Ganito ang pag-analyze niyan. Hindi porket artista ka, ay magiging endorser ka. Hindi porket artista ka, ay kunin ka ng endorser ng McDo, Jollibee, Mang Inasal, or endorser ka ng mga Fans, Pantene, Palmolive, na mga ganung produkto. Hindi porket artista ka, ay kukunin ka nila. No! Merong pinagbabasihan yan. Based sa yung popularity, followers, supporters, ganyan yan, mga kababayan. So ngayon, nagtataka itong si Attorney Trixie Cruz Angeles kung bakit isa siya sa kinasuhan. Malay natin, Attorney Trixie, baka may nasabi ka kay Risa Hontiveros noon, pinag-initan ka niya. Tapos nakita lang siguro ni Risa Hontiveros o ni Senador Risa Hontiveros na, pinag-initan ako nito. Nakita ko ngayon, nagkomento ka, may sinabi kang hindi maganda, nakakasuhan ka. Bakit? Ganun lang yan Sa politika kasi mga kababayan, sa politika kasi may mga ganun. Yung iba kasi, una, hindi ka lang pinapansin, hindi ka pinaano, tapos, nung siguro napuno, kinasuhan ka. Ganun yon. Kahit sabihin natin, hindi ka nag-share ng video ni alias Rene, malay natin doon sa komentaryo mo. Kasi actually, hindi ka nga nag-share, pero nag-reaction ka. Malay natin sa reaction mo ay libelous. Kaya nakasuhan ka. Abogado ka naman, Attorney Trixie. You know what you are doing, di ba? Malay natin, kaya ka nadawit, nasali kang makasuhan, malay natin doon sa reaction mo. Siyempre, di ba, kadalasan nagla-live ka din sa YouTube, Attorney Trixie, di ba? Correct me if I'm wrong. Nanunood din ako sa mga live mo. Malay natin na meron kang salaysay doon or statement na hindi nagustuhan sa pandinig ni Senadora Risa Hontiveros, kaya dinamay ka. At take note, Attorney Trixie, kilala ka din. Bakit? Naging PCO ka. Ano ang tawag doon? PCOO ba yung dati? PCO. Siyempre, pag-iinitan ka talaga kasi you have name. Mas mataas yung popularity mo kumpara sa amin. Kaya, 'di ba? Ganun 'yon. Kaya minsan kasi hindi pa ba aral sa inyo yung nangyari sa inyo sa Quadcom? 'Di ba sa Quadcom ganun din ginawa sa inyo? 'Di ba nakokontempt yung iba, nadadamay ka nga din doon. Malay natin doon sa komentaryo mo sa naturang video ni alias Rene, meron kang sinabing baka may isang sentence doon na, ganun pala? Nagbayad pala si Risa? Hala,
Oh, katulad kay Harry Roque, huwag kang magtaka na kung si Harry Roque ay makakasuhan ni Senador Risa Hontiveros, ikaw ba naman sasabihin mong kasuka-suka, nakakadiri ka. How dare you to use a Senate, di ba? Mga ganong-ganong sabi ni Roque, kasuka-suka ka, nakakadiri ka. Oh, libelous yun. You know what you are doing and you know what is law. Kasi lawyer kayo. Yeah? Oh, alam naman natin, pag sinabi mo nga lang na, oh, si Sir Kenry, maliit titi niyan, libelous yun. Bakit ko sinabing libelous? Kasi hindi ko naman nakikita na may titi siyang malaki o maliit ba. Imbentong salita lang, libelous yun. Bakit sinabing libelous? Titi yan eh. Buhay niya yan eh. Kasiraan niya yun eh. Oh, libelous yun. Ganong mga usapin, ganong mga bagay-bagay. Malay natin doon sa reaction mo sa video ni Alias Rene habang nagsasalaysay si Alias Rene. Na may nasabi kang natitrigger ang tainga ni Senador Risa Hontiveros. And that's the reason why nakasali ka dito. Isa ako doon sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform sa ad ni dating Presidential Communication Office or PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. Hindi ka nga nagpakalat ng video. Hindi mo nga pinaikot ang video. Ang problema, baka may nasabi ka doon sa live mo or nireaksyonan mo yung naturang video, narinig. Malaman mo naman yan kung anong complaint, kung bakit ka nadamay. O hindi naman porket nag-file yan si Senador Risa Hontiveros dyan ng cyber libel, 100 kayo, ay pareho kayo ng complaint. Baka isa-isang complaint yan, isa-isang evidence. Diba? Ganon yon mga kababayan. Malay natin, may nasabi ka lang. Hindi nagustuhan sa pandinig ni Senadora Risa Hontiveros. Kaya nadamay ka. Alamin mo na lang. Pwede ka naman humarap doon. Tignan mo kung ano ang nakalagay na salaysay at complain laban sa'yo kung bakit ka dinamay. Yun. Sa korte na kayo magpaliwanag. Sabi ni Marcos Ferdinand Jr. Di ba? So yun lang yun mga kababayan.